May Christmas message Bongbong Marcos. Sabi ko ibang klase talaga yung mga demonyo, no. Sabi ko meron palang Christmas ang mga demonyo. Ang alam ko yung mga demonyo wala namang Pasko yan eh. Kasi ang sineselebrate natin pag Pasko ang Diyos eh. O demonyo to si Bongbong eh. Bakit bumabati ito ng maligayang kaarawan ng Panginoon? Ang Panginoon nito pera. Ang Panginoon nito si Satanas. Ang Panginoon nito si Judas. Papaanong bumabati ng Christmas? Ngayon kung ikaw isang Pilipino, ang demonyo, binati ka ng Merry Christmas, tas tinanggap mo, putang ina, wala na, Satanas ka na din. So ang pamilyang Satanas. Ito katulad nito yung genes nito ni Bongbong. Ano ang genes ni Bongbong? Magnanakaw ang genes ni Bongbong. Bakit? Nanay niya magnanakaw, tatay niya magnanakaw. Yung mga ganyang bagay. Basta ang isang lahing magnanakaw, lagyan mo ng pera, nanakawin yan. Kasi lahi niyan magnanakaw eh. Pero kung yung lahing magnanakaw, halimbawa yan si Bongbong, yung lahi niyan, mga magnanakaw si Imelda, magnanakaw si Marcos Senior, magnanakaw din siya, di ba? Kasi lahi nga nila yung magnanakaw eh. Nilagay natin sa pwesto yung anak, si Sandro. Anong ginawa ni Sandro? Nagnakaw din sa pera ng taong bayan. So para mapigilan yung genes, yung genetics, yung DNA ng mga magnanakaw sa Pilipinas, hindi na dapat nananalo tong mga to. Ito si Bongbong, tama. Because whether yung mga yan, lahat ng pamilya niyan, akala mo mabait, puta pag nilagay mo yan sa kapangyarihan, iisa lang ang gagawin yan. Proven na yan ng lahi nila na magnanakaw sila sa pera ng taong bayan. Now, wag mo silang ilagay sa environment. Doon nga natin ngayon ilalagay yung sinasabi ni Chelo Magno. Maling-mali yun eh. Because kung ang isang tao na merong addict na DNA, inilagay mo siya sa environment na matino, magiging matino siya. Magiging addict siya sa katinoan. Katulad niya si Flavi. Galing siya sa mga lahi ng matino, naging pari siya. Pero yung mga nasa paligid niya siguro nangungumpisal, puta pinababatak siya. Kaya naging addict din siya. Dito sa mga Marcos, ganyan din. Ang lolo, ang lola addict, ang tatay addict. Yung mga anak niyan, addict din. Sabi ni Amy yun. Mali pala, hindi pala addict. Addict sa pera at addict sa pagnanakaw. Kung magnanakaw ng lolo, lola, si Marcos magnanakaw, yung mga anak magnanakaw, if we put them in the politics environment, kahit sino pa yan, basta Marcos, magnanakaw yan. So, para mahinto yung pagnanakaw ng mga Marcos, anong gagawin natin? Ganun din sa drugs. Para ang isang tao na to na vulnerable sa addiction, we do not let yung drugs environment na pumasok dito sa tao na ito. Ganun din sa mga Marcos. In order for us to protect us from the Marcoses, wag na nating iboto kahit sino dito sa posisyon. Bakit? Ilagay mo sa posisyon ng mga ito dahil mga magnanakaw ito. Maniwala kayo. Kaya nga sabi ko, putya, ang galing din, Merry Christmas daw. Si Satanas pala bumabati rin ng Merry Christmas. Mantakin mo, ninakawan mo taong bayan. Naging pinuno ka ng sindikato nyo ni Romualdez. Ang daming namatay noong bagyo. Nakakapag-celebrate ka? Itong 2025, bilang pinuno ng Pilipinas, you can still celebrate na ang daming mga taong namatay nung nakaraang bagyo. Dahil sa pagnanakaw ninyo, you can still celebrate. Abay, gago. Kaya ganito ka-demonyo ito. Tingnan nyo kung gaano kasatanas itong mga ito. Play natin. Sa pasasalamat ang mensahe ni Pangulong Bongbong Marcos ngayong Pasko. At tulad ng marami, may Christmas wish din ang Pangulo. Nasa may Christmas wish ka pa? Hindi ka nakontento sa dami ng mga nakuha mo sa tao. May Christmas wish ka pa? Nag-wish ka pa talaga. Ang inang yan. Ibang klase Renyal Pawid. Maging source of light and goodness. Yan ang panawagan ni Pangulong Bongbong Marcos sa mga Pilipino ngayong Pasko. Maging source of light and goodness? How can you be or how can you become or how can you be a source of light and kindness kung putang ina nyo nakaw kayo ng nakaw? Kung yung pera na para sa taong bayan binubulsa nyo, anak mo, pinsan mo, asawa mo, puta lahat kayo mga kawatan, tapos you want us to be a light and the goodness. Tainang yan. Galit na nga lahat ng Pilipino eh. Dahil nga sa inyo, yung mga Pilipino natuto na lahat magmura eh. Di ba sabi nga ni Doc Lorraine alam mo meron akong GC. Sabi niya yung GC namin, ang babait ng mga yon, yung mga matatandang mga kaibigan ko na yun, na mga makajos, nagmumura na lahat. So tinuruan mo kami lahat magmura, Bongbong putangin na mo ka. Dati namang mababait ang mga Pilipino, dati namang matiisin mga Pilipino, pero nung umupo ka, nung sindikato nyo yung umupo, ninakaw nyo lahat sa Pilipinas, putangin na, grabe. Lahat ng tao ngayon nagmumura. Tingnan mo, tuwan-tuwa sila sa pagmumura ko. Bakit? Pag nakikita mo yung comment section ko, ay, salamat, Boss D.
Ikaw ang boses ko. Yung pagmumura mo, yung gusto mong kong sabihin sa mga yan, yun din ang sinasabi mo. Salamat sa'yo. Naging ganun na mga tao, naging galit yung mga tao dahil sa pagnanakaw nyo, tapos you expect them to become light. Ano kami, Christmas light? Gusto mo kami maging light and goodness? Tanginang yan. Wala, hayop ka talaga. Ginawa mo pa kaming pailaw. Lakas ng tama mo talaga, ha? Habang nag-e-enjoy raw ang marami sa pagdiriwang, alalahanin din daw natin ang mga mahihirap, may sakit, biktima ng kalamidad at iba pang mga kapatid. Yun. So habang nagse-celebrate daw kayo, alalahanin naman natin yung mga kapatid natin. Putang ina nyo, nung nagnakaw kayo, nung kinuha nyo lahat ng pera ng taong bayan, inisip nyo ba yung mga Pilipino? Noong ninakaw nyo yung mga pera sa flood control, nung nag-insert ka ng 100 billion, 100 billion, nung kumubra ka, di umano ito nung kumubra ka ng 25 billion galing sa pera ng taong bayan, putang ina. Nung kumubra ka ng ganyang karaming pera, inisip mo ba yung mga maaapektuhan ng mga Pilipino? Inisip mo ba yung mga mababaha? Inisip mo ba noong kinuha ninyo yung pera ng PhilHealth? Inisip nyo ba yung may mga sakit? Ha? Nung kinuha ninyo yung pera ng PDIC, iniisip nyo ba yung mga tao na may mga napakaliliit na mga investment sa bangko na kapag yung mga bangko na yan nagsara through bankruptcy, wala na silang insurance yung mga pera nila? Naisip nyo ba yan na sa sobrang dami ng drugs ngayon, naisip nyo man lang ba na yung mga Pilipino para magkaroon ng kapanatagan, magpa-drug test kami para malaman nyo na hindi talaga kami addict? Naisip nyo ba yan? Na habang umiinom kayo, nagpa-party, kumukubra kayo ng mali-malitang pera, habang kayo ay sumisinghot ng droga, di umano. Naiisip nyo ba na may mga Pilipino na namamatay sa gutom, sa hirap, walang makain, nalulunod sa baha, namamatay sa ospital, walang gamot, walang makain? Naisip nyo ba yan? Putang ina nyo. Mga demonyo talaga kayo. Paskong Pasko, pinipeste nyo yung mga tao. Dapat hindi na kayo nagbibigay ng mga ganitong mensahe. Kasi mga kawatan kayo. Mantakin mo, tatay mo, nanay mo, magnanakaw. Naisoli nyo na ba yung perang ninakaw ng tatay mo noong panahon ng paninilbihan niya rito ng mahabang panahon? Tapos you're wishing for all of us. You want us to think of yung mga less fortunate habang nagsasaya kami. Isang beses sa taon na nga lang kami magsasaya. Gusto mo stressin pa kami, isipin namin yung mga mahihirap, gago ka pala. Kung meron taong dapat nag-iisip sa mga mahihirap at i-lift yung kanilang buhay, putang ina mo, ikaw yun. Ikaw yun ang dapat gumagawa nun. So ikaw, habang ang saya-saya nyo dyan, habang kinikilig yung pamilya ninyo sa sarap ng mga kinakain ninyo at pagkatapos nung mag-iinuman kayo at sabi ni Aimee, magdadroga kayo, iniisip nyo ba yung mga less fortunate na mga yan? Habang nagnanakaw kayo, inisip nyo ba yung mga less fortunate na yan? Yung ninakaw nyo, ibinalik nyo ba sa kanila? Nagpaka-Robin Hood ba kayo? Kaya wag nyo kaming iobliga na isipin namin habang nagse-celebrate kami, isipin namin yung mahihirap. Unang-una sa lahat, hindi namin responsibilidad yan. Ikaw may responsibilidad yan . Parang tado ka talaga kahit kailan ka . Ang iya ka, gusto mo na kami maging ilaw, gusto mo na pang isipin namin sa mga panahon na 500 nga lang yung 500 nga lang yung ibinudget nyo para sa pamilyang Pilipino, tapos sasabihin nyo nagse-celebrate. Wala halos nagse-celebrate ngayon. Mantakin mo, we had to parang ask for each other's help para lang makakuha kami ng pera at maibigay sa mga banateros na mga nag-apply sa amin na wala kaming pera. Wala kaming pang Noche Buena. Alam mo, pag nabasa mo yung chat ko, hanggang ngayon, nagdi-delete pa ako ng mga messages ng mga nagre-request sa akin, Boss D, sana maambunan kami. Boss D, sana naman ganito. Boss D, wala kaming handa. Boss D, yung nanay ko nasa ospital. Boss D, ganito. Madudurog ang puso mo. So masaya ako na nakapagbigay yung grupo natin ng banateros ng 1,000 na pandagdag sa ayuda. Pero dumudugo ang puso ko kasi 100 lang yung nabigyan natin ng tulong. Merong libo-libo na nag-message sa akin na nanghihingi. Ganun kahirap ang buhay ngayon. Grabe. Tapos putang ina, sasabihin mo habang nagse-celebrate kayo, isipin nyo yung mga mahihirap. Gago. Isipin nyo yung mga mahihirap habang nagnanakaw kayong mga hayop kayo. Na nangangailangan. Ibahagi raw natin ang blessing sa kanila. Dito sa ating bansa. Bahagi ang blessing, putang ina, walang-wala nga kami. Walang-wala nga Pilipino . Ginawa na namin yan, nagbahagi kami ng katiting na blessing namin para lang mabigyan. 100 lang yung kaya namin bigyan ng blessing . Ikaw yung merong kapasidad, may pera ka ng buong Pilipinas, nasa iyo lahat bumabagsak yung kaban. Meron kang kapangyarihan para lahat itong mga tao na ito may angat. Iaasa mo sa amin, putang ina mo. Tarantado ka.
Kami na walang halos blessing na matanggap, gusto mo yung blessing namin, ibigay pa namin, putang ina mo, kayo yung maraming blessing eh. Kayo yung sandamo, ang dami ng pera ninyo at ang daming pera ng taong bayan, ibigay nyo sa tao. Hayop kayo. Oo, anong ha? Di ba? Ang dami-dami nilang pera. Sabi ko nga, tinan mo ang KOJC. Walang pera ng gobyerno. Anong ginagawa ng KOJC? Anong ginagawa ng SMNI Foundation? Anong ginagawa ni Pastor? Nagbibigay sa tao kahit walang pera ng gobyerno. Ikaw, nasa iyo pera, puta, hindi ka nagbibigay, nakaw kayo ng nakaw. Hayop kayo talaga. Maraming mga pagsubok ang pinagdadaanan ngayong taon. Nalampasan naman natin ito. Sa pagtatapos nitong taon, tayo ay magpasalamat para sa mga biyayang ating natanggap. Puta, magpapasalamat pa kami sa biyayang natanggap. Puta, wala kaming biyaya natanggap sa'yo. Lahat ng paghihirap ng Pilipino, putang ina, natanggap sa'yo. Mahal ng kuryente, mahal ng tubig, mahal ng renta, walang trabaho, mahal ng pamasahe, traffic, walang masakyan. Hindi mo kayang hindi mo kayang mag-taxi, sobrang mahal. Sakay ka ng bus, may kipagsikuhan ka. MRT, mahirap na hirap ka. Pagtapos no, mahal ng tuition fee, magbabaon ka pa. Putang ina, mahal ng gasolina, mahal ng sibuyas, bawang. Putang ina talaga, ikaw talaga ang pinakamahal na presidente. Hindi minahal ng tao, kundi lahat nagmahal dahil sa'yo. Tapos gusto mo magpasalamat kami sa blessing. Wala kang blessing na naibigay sa mga Pilipino. Ang taas ng dollars ngayon. Ang taas ng dollars ngayon. Bagsak ang pera ng Pilipinas. Oh, tapos pagpunta mo sa ibang bansa, dati proud ka na Pilipino ka, ngayon, puta, mahihiya ka. Tinanong nga ako nung nakaraw kung Pilipino ako. Sabi ko, hindi, Afrikano ako eh. Sabi ko, hindi, taga-ano ako, Burkina Faso ako. Si Traore ang presidente ko. Oo, yun ang ina kasi mahihiya ka eh. Kita mo nung may kumakalat na video, isang nagpapanggap na Kim Jong-un dito sa sa Japan. Kamukha niya kasi si Kim Jong-un yung diktator ng sa North Korea. O sabi niya, tinanong niya, I'm Kim Jong-un, ako ang pinakatarantadong presidente sa mundo. Sabi niya, ano kayo? Pilipino? Yung Pilipino? Putangin na, mas tarantado ako kay Marcos. Bakit mo kilala niya si Marcos na tarantado? Hindi niya kilala si Marcos na matino? Foreigner to ah. Foreigner to na nagpapatawa sa kalsada, ginagawa niyang katatawanan ng Pilipinas. Ganyan ang image ng mga Pilipino ngayon. Kung di ba naman kasi tanga eh. Magnanakaw si Marcos Sr., magnanakaw si Imelda, mantakin mo, binoto mo yung anak bilang presidente, kung di ka ba naman gago? Ine-expect mo ba yung anak ng dalawang magnanakaw magiging santo yan? O tangina, magnanakaw din yan. Ilagay mo yan sa kapangyarihan. Sabi ko nga sa inyo, ilagay niyo yan sa blood bank kung vampira yan eh. Vampira yan, ilagay mo sa land bank, sa blood bank, tapos pagbabantayin mo siya, puta, ubusin lahat ng dugo doon. Bakit? Kasi yun ang nature niya eh. Magnanakaw siya eh. Yan, tapos sasabihin niya sa inyo na, count your blessings. Gago, hindi namin mabilang sa kamay. Kung hindi pa kami mag-e-effort ng sobra-sobra, hindi namin mabibilang sa kamay yung blessings na nakuha namin simula nung umupo ka noong 2022 hanggang 2025. Away lalo pa tayo mabiyayaan ng magandang kalusugan, mapaligiran. Diba, mabiyayaan ng magandang kalusugan? Putang inang yan. Tapos, nagwi-wish ka na mabiyayaan ng magandang kalusugan, tapos yung pera ng PhilHealth, ninakaw nyo. Yung pera ng PhilHealth, kinuha nyo. Tapos, ibinapabalik sa inyo yung pera ng PhilHealth, putang ina, nag-temporary restraining order pa. Nag-ano pa kayo? Nag-a-appeal pa kayo? Pera ng taong bayan yan, nung pinababalik ng Korte Suprema, nag-file pa kayo ng appeal, ayaw nyong isole. Tapos gusto nyo, magkaroon kami ng good health, putang ina nyo. Lahat ng mga tao dyan sa ospital, puta, nangangamatay na yung mga tao sa government hospital dahil wala ng pondo yung mga government hospital, wala na silang pambili ng gamot para dun sa mga naka-confine doon. Kasi pag nasa government hospital ka, dapat provided ng ospital yung gamot eh. Yung mga gamot na talagang wala at level 2 prescription, binibili nyo yun sa labas. Pero hindi sagot ng ospital yun. Sagot nyo na yun. Pero yung mga normal na anesthesia, yung mga pain reliever, yung mga normal na pinoprovide ng ospital, hala na, hindi na, kahit by Jessic, hindi na daw kaya mag-provide ngayon ng ospital dahil wala ng pondo eh. Mag-request kayo, mag-wish kayo ng good health sa mga Pilipino. Mga gago talaga kayo. Ng mabubuting pamilya at kaibigan at magkaroon ng mas masaganang kabuhayan. Yan ang panatero, walang